Sa panahon ngayon ay maraming mga tao ang nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. Nawawala ng gana nang dahil sa mga problema na ang unang dahilan ay ang pagkaubos ng pera. Sobrang mahal na kasi ng mga bilihin ngunit hindi naman tumataas ang sahod ng mga tao. Ikaw, Kahuanatels, masaya ka pa rin ba sa mga nangyayari sa iyong buhay? Kung ganon mga Kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Palaging inggit na lamang ang nararamdaman ng binatang si Onyok tuwing makakakita siya ng isang masayang pamilya. Simula bata pa lamang kasi siya ay ang lansangan na ang kanyang naging tirahan. Palaging may gulo at unahan sa mga pagnanakaw ang kabataan para lamang magkaroon ng laman ang kanilang mga kumakalam na tiyan. Ngunit iba ang binatang si Onyok dahil kahit na isang beses ay hindi niya nagawang manlamang sa ibang mga tao. Oo nga at isa siyang pulubi na nanlilimos lamang ng pera, ngunit kahit na ganon ay maganda naman ang kanyang pag-uugali. Onyok, bakit hindi ka nalang sumama sa amin at tigilan muna ang panlilimos sa daan? Madadamot naman yung mga taong yan. Sila na yung masagana ang buhay, sila pa yung hindi nagbibigay. Paanyaya ng batang si Buboy. Meron silang isang grupo kung saan ay pinagnanakawan ang mga taong mayayaman. Pasensya na talaga pare ha. Hindi ko talaga kayang gawin ang bagay na yan eh. Magtitiis na lamang ako ng gutom kaysa pagnakawan ng ibang tao. Mahina akong sagot ni Onyok. Sige na nga, bahala ka na dyan. Pero kapag nagbago ang isip mo ha, sabihan mo lang ako. Pare-pareho lang naman tayong mahirap, kaya tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Maangas na sabi ni Buboy. Kung ano-anong bagay ang ginagawa ni Onyok para buhayin ang kanyang sarili, kung minsan ay namumulot din siya ng mga bote sa basurahan upang madagdagan ng pera na kanyang napalimos sa mga taong dumadaan. Wala talaga siyang balak na gumawa ng masama dahil naniniwala pa rin siya na balang araw ay gaganda rin ang kanyang buhay. Kung minsan ay pumupunta nga si Onyok sa palengke upang maghanap ng mga taong matutulungan para siya ay bigyan ng kaunting kabayaran. Ma'am, saan po kayo pupunta? Sobrang dami niyo naman pong dala. Hayaan niyo pong tulungan ko po kayo kapalit ang kaunting bariya. Kanina pa po kasi akong hindi kumakain. Magalang na sabi ni Onyok sa isang matandang babae. Ngunit napasimangot naman ito nang lapitan siya ng isang binatang pulubi. Umalis ka nga sa tabi ko. Hindi ko naman hinihingi ang tulong mo dahil baka mamaya ay pagnakawan mo pa ako. Nakasimangot na sagot ng matanda. Naku, hindi po ako magnanakaw. Gumagawa lang po ako ng paraan para makakain po ako sa pangaraw-araw. Paliwanag ng binata. O sige, ito na ang 5 piso. Basta umalis ka na sa tabi ko. Ay nako, nagkalat na talaga ang mga pulubi sa daan. Bakit ba kasi hindi ito aksyonan ng mayor ng bayan? Napapakamot na sabi ng matanda. Talagang nagtitiis si Onyok dahil madalas siyang mapagkamalan na isang masamang tao. Ngunit kahit na ganon ay ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit na kailan ay hindi siya gagawa ng masama. Ano kaya ang pwede kong maging trabaho? Wala naman kasing tumatanggap sa akin. Palagi na lamang nila akong hinuhusgahan kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Malungkot na sabi ni Onyok sa kanyang isipan. Lumipas ang maghapon ay patuloy na naglalakad si Onyok sa kalsada upang maghanap ng pwede niyang pagkakitaan ng pera. Talagang gutom na ito dahil simula tanghalian ay hindi pa ito kumakain. Nakasalubong na lamang niya si Buboy at ang mga kasamahan nito na mabilis na tumatakbo. Para bang muling may tinakasan dahil mayroon na naman silang taong pinagnakawan. Bakit ba kasi hindi na lang nila piliin ang magbago? Oo nga at hindi sila nagugutom. Pero baka isang araw ay mas masira ang buhay nila nang dahil sa pagkakakulong. Napapailing na sabi ni Onyok sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy na lamang ng binata ang kanyang paglalakad nang bigla siyang harangin ng mga pulis. Sumama ka sa amin at dadalhin ka namin sa presinto. Galit na sabi ng pulis. Bakit yun naman po ako dadalhin sa presinto? Wala naman po akong masamang ginagawa. Kinakabang sagot ni Onyok. Lumipas ang ilang minuto ay kinausap siya ng mga ito kasamang isang babae na napagnakawan ng gamit. Ma'am, isa po ba siya sa nagnakaw sa inyo? Tanong ng pulis.
Tinitigan naman ng babae ang binata, ngunit sinabi nito na parang hindi ito kasama. Sa tingin ko po ay wala po siyang alam sa pagnanakaw at hindi niya po kasamahan ng mga kabataan na kumuha ng aking mga kagamitan, sagot ng babae. Nang dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Onyok dahil ang akala niya ay madadamay pa siya sa gulo na ginawa ni Nabuboy. Hindi naman po porket isa po akong pulubi ay gumagawa na po ako ng masamang bagay. Namamalimos lang po ako sa daan upang makakain at kung minsan ay namumulot po ako ng mga bote. Paliwanag ni Onyok. Bilang paghingi ng paumanhin ng pulis ay binigyan nito ng 50 pesos ang binata. O sige na, pasensya ka na ha kung dinala ka namin dito. Hindi kasi talaga maubos ang mga magnanakaw dito sa ating lugar. Pero may ideya ka ba kung sino-sino sila? Tanong ng mga pulis. Napili namang manahimik ng binatang si Onyok dahil baka siya ang pag-initan ng mga kasamahan ni Buboy. Naku sir, pasensya na po kayo. Wala po akong alam dahil mag-isa lamang po ako sa aking buhay. Pasensya na po talaga kayo pero kailangan ko na pong umalis para bumili ng aking makakain. Nagugutom na po talaga ako at maraming salamat po sa perang to. Magalang na sagot ni Onyok. Sa paglabas ng binata sa presinto ay agad siyang bumili ng makakain nang bigla niyang makita ang isang makapal na usok at narinig niya ang mga sigawan ng maraming mga tao. Nasusunog ang isang malaking bahay kung saan ay may batang naiwan sa loob. Agad pumunta doon si Onyok upang tingnan ang pangyayari. Pakiusap po! Tulungan niyo po ang aking inaalaga ang bata. Ako po ang mananagot sa aking mga amo na nasa ibang bansa kung hindi niyo mailigtas ang kanyang buhay. Umiiyak na sabi ng babae na mukhang tagapag-alaga ng bata. Ginagawa na po namin ang lahat pero malakas po talagang sunog. Hindi na po ganun kadaling pumasok sa loob ng bahay. Pasigaw na sagot ng bombero. Bigla namang sumingit si Onyok sa usapan ng dalawa. Ilan po ba natitirang tao sa loob? Alam niyo po ba kung nasaan sila? Nagmamadaling tanong ng binata. Isa lang ang natira sa loob at hindi ko alam kung nasaan siya. Naglalaro kasi siya kanina at mabilis na kumalat ang sunog. Umiiyak na sagot ng babae. Agad kinuha ni Onyok ang isang balde ng tubig, sabay ibinuhos niya ito sa kanyang sarili. Nagpumilit ang binata na pumasok sa loob ng bahay upang iligtas ang bata doon. Sigaw ito ng sigaw at nagmamadaling kumilos nang bigla niyang marinig ang malakas na pag-iyak. Mabuti naman at nakita na kita. Huwag kang mag-alala ha, dahil ligtas ka na. Hinihingal na sabi ni Onyok sa bata. Natagpuan na lamang niya ito sa loob ng CR kung saan ay nakalublob sa tubig ang katawan. Hinubad ni Onyok ang kanyang suot na damit sabay ibinalot sa ulo ng bata. Sa una ay hindi makakita ang binata ng daan kung saan sila lalabas dahil makapal na talaga ang usok. Sige, bahala na. O Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Umiiyak na sabi ni Onyok. Tumakbo ito kung saan saang direksyon habang yakap-yakap niya ang bata upang maproteksyonan ito sa apoy. Maya-maya lamang ay nakita niya ang isang maliit na lagusan upang makalabas sila sa nasusunog na bahay. Nagpalakpakan ng mga tao nang dahil sa kabayanihan na kanyang ginawa. Agad siyang nawalan ng malay at sabay silang isinugod ng bata sa ospital. Nasunog kasi ang mga balat ni Onyok at ganun na rin ang bata. Nagising na lamang ang binatang pulubi na nasa loob na ng puting silid. Ano po ang nangyayari? Kumusta na po ang bata na aking iniligtas? Mahinang tanong ni Onyok sa tagapag-alaga ng bata. Ang sabi ng doktor ay ligtas na raw ang kanyang buhay. Maraming salamat talaga sa iyo ha. Isa kang tunay na bayani. Nakangiting sagot ng babae. Lumipas ang 5 araw ay patuloy na nagpapagaling si Onyok sa ospital. Ang bata naman ay naunang lumakas ang katawan kaya sumakay ito sa wheelchair upang siya ay puntahan. Kuya, maraming salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Noong nasa loob po ako ng nasusunog na bahay ay nagdadasal po talaga ako na sana ay may isa pong anghel ang magligtas sa akin. Totoo pong may Diyos dahil sinagot niya po ang aking panalangin. Nakangiting sabi ng bata. Walang anuman Totoy. Masaya ako na makita ka ng malakas. Nakangiting sagot ni Onyok. Maya-maya lamang ay merong mag-asawa ang pumasok sa loob ng kwarto
kung saan nagpapagaling ang binata. Ikaw ba ang nagligtas sa buhay ng aming anak? Maraming salamat talaga sa iyo. Ikwento ng aming kasambahay ang lahat ng iyong ginawa. Nakangiting sabi ng babae. Ilang araw pa ang lumipas ay nakalabas na sa ospital ang binata. Nabalitaan rin ni Onyok na nakulong na si Nabuboy nang dahil sa salang pagnanakaw. Ngunit muli siyang hinarang ng mga pulis. Wala po akong ginagawang masama. Kinakabahang sabi ni Onyok. Napangiti na lamang ang mga ito dahil nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala. Hinahanap siya ng mga magulang ng bata na kanyang nailigtas dahil may sorpresa daw ito para sa kanya. Ilang sandali lamang ang lumipas ay muli silang nakita. Onyok, gusto ko sana naming ampunin at sa aming bahay ka na lamang tumira. Doon ay hindi ka na mahihirapan at ituturing ka namin na parang sariling anak. Paanyaya ng babae. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Ito kasi talaga ang kanyang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng sariling pamilya. Simula noon ay naging masagana at magaan na ang buhay ni Onyok. Hindi na siyang isang binatang pulubi at hindi na niya pinoproblema pa ang pera. Marami ding mga tao ang humanga sa kanya matapos kumalat sa social media ang kabayanihan na kanyang nagawa. Binigyan rin siya ng parangal sa kanilang bayan. At higit sa lahat ay naimbitahan pa siya upang ipalabas sa TV ang istorya ng kanyang buhay. Talagang maraming mga tao ang naantig at maraming tao ang nagbigay sa kanya ng tulong. Kahit binata na si Onyok ay napili nitong mag-aral matapos siyang bigyan ng scholarship ng isang taong mayaman. Kuya, maglaro naman tayo sa labas oh. Mamaya pa kasi uuwi si nanay at tatay. Masayang paanyaya ng bata. Saglit lang ha. Tatapusin ko muna ang aking takdang aralin at pagkatapos ito ay maglalaro na tayo. Masayang sagot ni Onyok. Ito ang pangarap ni Onyok, ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Talagang kapag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa ay bibigyan ka ng Diyos ng isang buhay na masaya. Hindi dapat natin husgahan ang mga taong pulubi sa daan dahil baka sila pa ang may mas magandang puso kaysa sa ibang mayayaman. Hindi dapat natin damdamin ng mga problema dahil bawat bukas ay bagong pag-asa. Mga Juanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung meron man po kayo natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Mga ka-Juanatels, please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.